Magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong kaalaman, mga video patungkol sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, may overhaul tayo na makina ng CG150. Tama-tama, marami yung nagtatanong sa atin kung paano daw mag-overhaul ng makina ng CG150. So ang makinang ito mga bro ay maraming kaparehas, halos pareha siya ng TMX125, TMX155, DL150, mga King, Skygo King, Maton, pare-parehas lang po yan. So sa pag-overhaul mga bro, kailangan nyo muna patuloyin yung langis kasi pagka binyak nyo yan na maraming langis, magkakalat po yan. So gamit lang kayo ng 17mm sa ilalim para makalas nyo, tapos gamit kayo ng 8mm socket dito sa may head para matanggal nyo yung head cover. Kapag ka nakalas nyo yan mga bro, ay meron ditong tatlong 12mm para matanggal natin yung ating rocker arm. So, gamitan na natin ng impact mga bro para mas mabilis. Nauso na kasi yung impact na gamit ngayon. So, sa mga nagtatanong kung anong impact ang gamit natin ay Tiyumon. Okay, nakalas na natin yung ating rocker arm at may mga washer po yan. So, pagkatapos yan mga bro, pwede natin matanggal yung ating push rod. 2 piraso po yan. Tapos dito mayroon na naman tayong tatanggalin na 4 or 5 piraso pala na 12mm na mga bolt. Yan. So gamitan na ulit natin mga bro ng impact para mas mabilis. So advisable naman mga bro gumamit ng impact kapag kapaluwag. Huwag lang pahigpit kasi sa paghigpit may tamang torque po yan. So possible na mag-over torque po tayo or maluwag naman yung ating mga hinihigpitan na bolt. Kapag ka nakalas nyo na yun, hindi pala natin makakalas yan mga bro kasi nakalimutan natin yung isa pang piraso. Nasa labas kasi yun. Ayan. So tanggalin ulit natin yung isang 12mm. Take note, 5 piraso po yun. Ayan, yun. Natanggal na natin. So pagka nakalas na yung 5 na yun, ayan. So saglit na lang kalasin. At malinis pa yung ating cylinder head mga bro. Ano? So quality pa. So indication na malinis yung may-ari nito sa makina. Tapos dito mga bro, bago makalas yung block, meron pa tayong 10mm na tatanggalin dito sa baba. Hindi nyo matatanggal yung block hanggat hindi nyo tinatanggal nyo itong 10mm na ito mga bro. Ayan. Ngayon naman kapag ka nakalas nyo na po yan, 10mm na yan, so mabilis na lang po yan tanggalin. Kunting sikwat lang po ay matatanggal nyo na yung cylinder block. Ayan. Okay. So kalas na mga bro. So ngayon naman, isusunod natin yung ating piston. So sa pagkakalas mga bro ng piston, meron po yung piston pin. So kailangan nyo munang tanggalin. Sungkitin nyo lang mga bro para makalas yung piston pin. Okay lang naman kung mahulog yan sa loob. Kasi overhaulin naman natin. Mahirap yan kung magpapalit kayo ng block mga bro. Tapos wala naman kayong planong mag-overhaul. Tapos mahulog yung pin lock. Okay. So tapos na natin tanggalin yung block. Tanggalin yung block. So dito naman tayo sa may clutch side mga bro. Sa may clutch side, so gamit ulit kayo ng 8mm socket. Tanggalin nyo lang lahat ng 8mm dito sa gilid. Kapag ka natanggal nyo yan, saka natin bubuksan yung ating right crankcase or sa may clutch side. Yan. So tanggalin natin yan. So halos pare-paras lang mga bro yung haba ng bolt dito sa may kabila. Yan. So gamit po tayo ng rubber mallet para mapaghiwala yung ating crank or yung ating clutch side. Konting pukpok lang. Uy, yan. Nadala naman yung mga bro sa dahan-dahan. Huwag nyo lang panggigilan. Oh, sabi ko sa inyo mga bro eh. So, shout out or congrats sa may-ari ng makinang ito, sa motor na ito mga bro dahil malinis. Malinis yung makina niya. Yan. So, malinis sa langis. Ibig sabihin, maalaga sa langis yung may-ari. Dito mga bro, napansin ko, parang umuuga yung clutch niya. Oh. Ayan. Pansin nyo ba? Ayan. Oh. Tingnan nyo mga bro, parang umuuga yung ating clutch kasama yung gear. So, tanggalin muna natin yung may centrifugal cover mga bro. Ayan. Gamit kayo dito ng Phillips screw. Dito, inimpak na natin. Ayan. 3 piraso po yan. Okay. Para makalas nyo yung cover. Tapos yung clutch release bearing, pwede na po yan tanggalin. So disungkit lang naman yan. Uy, tumalsik pa nga. Uy, kung mapapansin nyo, ayan, hindi pa natin kinakalas yung castle, natanggal na. Kaya pala maalog. Isubukan natin, ibalik ulit. Tapos higpitan natin.
Kaya naman pala mga bro, ang nangyayari sa clutch housing ay umaalog dahil luwag na to. Ayan, mahigpit na, subukan natin. Yun, nawala yung alog. Yung pala yun. Natanggal lang. Ayan, kaya pala sabi ng may-ari, hirap ikambyo nito. Isa pala sa dahilan yun. Ayan, tapos tanggalin natin to, cover. May langis siya, no bro? So pagkatapos nyan, merong castle nut ulit yan sa loob mga bro. Gamit yun ng castle wrench para matanggal nyo. So sa pagpipihit nito, normal lang. Counterclockwise po ang ikot. Hindi kagaya ng mga rouser na motor na ginagawa natin ay pabaliktad yung pagluluwag or paghihigpit. So dito mga bro, tanggalin natin yung ating 4 na piraso na clutch spring para makalas natin yung clutch spring. So, sa pagluluwag, vice versa lang mga bro or baliktaran yung pagluluwag or kahit sa paghihigpit kasi mga bro, mga alloy lang po ito. Alloy na itong humahawak, yung pinagtornilyuhan ay alloy din. Kaya kapag napasubra kayo dyan, ay pingas yan. May mga washer yan mga bro, tandaan nyo lang po yung mga washer. Ayan. Yung ating clutch hub ay quality pa, maganda pa. So, tanggalin natin yung lining, clutch plate, lining, clutch plate, makinis pa, maganda pa, all goods pa. Ayan, quality pa to mga bro, pero papalitan na natin ang lining to kasi nagbaklas na eh. Tapos merong washer yan mga bro na malaki. Ayan, tanggalin nyo din yan. Tapos ito, clutch housing, wala pa naman nalog, quality rin. Ang ganda pa, di ba? So, dito mga bro, yung pinion gear, yung primary driven gear or yung oil pump gear, tanggalin din natin yan. Maganda pa. Okay. So, dito mga bro, sa oil pump gear, pwede nyo yung kalasin para matanggal nyo yung pump AC. Dito lang, nahirapan lang tayo. Kahit gumamit tayo ng impact, talagang hindi siya nadala. So, gumamit tayo ng baril, hindi pa rin siya nadala. Kaya, sabi ng may-ari, wag na lang tanggalin kasi hindi naman to sira. Gusto ko sanang tanggalin para malinisan. Kaso nga, ayaw matanggal. Kaya hindi ko na lang tinanggal mga bro. Ang tinanggal ko na lang is yung pinaka pump mismo. Pero yung AC hindi na natin tinanggal. Yung shifting lever natin mga bro, ayan, hugutin nyo lang yan. Siguraduhin nyo lang na hindi na nakakapit sa kabila. Tapos merong washer, ibalik nyo na lang para hindi kayo mawala. Mga bro. Tapos dito, gamit tayo ng 8mm. So, sabi nung may-ari mga bro, ito pan 200cc na daw po itong oil pump niya, pang 200cc daw ito. Ayan, pinalitan yata nila ito pang 200cc. Ayan, ibalik lang natin yung mga tornilyo para pagbabalik mamaya, hindi tayo malilito. Okay? So, halos naubos na natin. Ito na lang, yung pinaka-star na ito mga bro. Tanggalin po natin yan sa may ating cambio. Ayan, ito mga bro yung nagpapadiretso kapag kinakambyo natin. Ayan, so nakakabit siya sa may nakakabit siya mga bro sa may shifting drum natin. Ayan, okay. So ganun lang mga bro. Tapos na tayo dito sa may clutch side. So tanggalin natin yung 10mm na dalawa para mahugot natin yung starter motor. Okay, napakadali lang mga bro, 'di ba? So kailangan nyo lang dito sa paggagawa ng makina mga bro ay lakas ng loob. Lalong-lalo niya kung sarili yung motor, lakas ng loob lang ang kailangan. Huwag nyo naman mga bro pagpraktisan yung mga motor ng iba na hindi nyo pa naman kabisado tapos gagawin nyo. Magkakaproblema po kayo diyan. So tanggalin nyo lang yung tatlong 8mm para makalas nyo yung cover dito sa may starter kasi meron tornilyong tatanggalin diyan. Ayan, kalas na. May washer po 'yan. Uy, nakaangat na naman yung tornilyo. Ayan, oh. Diba? Hindi pa natin tinatanggal pero natanggal na. So, tanggalin muna natin yung ating sprocket. Kasi hindi natin mapag-iwalay ito hanggat may sprocket. Ayan. 10mm ulit yun mga bro. Tanggalin nyo lang. Ayan, kalas na. Tapos, ngayon, kakalasin naman natin yung gilid ng magneto side. Ayan, gamit ulit tayo dito ng 8mm na socket. Para mas mapabilis, impakin na natin yan mga bro. Ulitin ko mga bro, ang makinang ito ay marami siyang kaparehas na makina,
napakadaming pushrod engine na magkakatulad lang naman. Iba lang ang brand pero pare-paras lang sila ng loob. O ayan, bunot na. Ayan, pagsamasamayan natin ng tornilyo ng magneto para hindi tayo mawala sa pagbubuo. Tanggalin natin yung 14mm. Tapos medyo matigas na mga bro, gamitan natin ng puller. Ayan, puller lang ang katapat yan mga bro para matanggal natin yung ating magneto. Oh, napakadali lang, di ba? Tapos 17mm ang magneto. Ayan, yung ating starter gear, tanggalin. Meron po yung washer. Okay, tanggal na. Yung ating starter gear, tanggalin. Yan, tanggal na mga bro. Kung makikita nyo dito mga bro, malinis po yung makina, ano. So, ibig sabihin yan, yung may-ari nito ay malinis siya sa langis. Talagang nag-change oil siya kapag oras na ng change oil. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro, na ang buhay ng makina ay nasa langis lang. So, kailangan nyo lang maging regular yung pag-change oil nyo. Wag na wag nyo pabayaan ang motor nyo. Lalong-lalo na po kung ang motor nyo ay stress or araw-araw nyo ginagamit tapos may sidecar pa. So, yun ang mga motor na hindi dapat pinapabayaan sa langis. Kasi, tumatagal ang buhay ng pyesa. Isa sa dahilan dyan, yung langis. Kasi kung bakal to bakal na yan, biruin nyo yan mga bro, puro bakal ang loob ng makina, tapos walang langis. So, pag kinulang sa langis yan mga bro, magkakaproblema talaga kayo dyan. Pag nasira yung block, sigunyal, so, mga bearing, mga gear, malaking problema mga bro. No? Kaya ulitin ko, wag na wag nyo pong papabayaan sa langis yung inyong mga motor. Pero kung meron naman kayong pambili ng mga pyesa, pampagawa sa labor, ay walang problema, nasa inyo yan. Pero bilang mekaniko mga bro, sinasabi ko sa inyo na napakalaki ng nagagawa ng langis sa motor. Or napakaganda kung regular kang nag-change oil talaga. Ang ganda niyan. Dito, nakakatuwa yung may-ari, di ba? Ganda. So, dito mga bro pala, babakin na natin siya. So, tanggalin nyo lang ulit yung 8mm, lahat ng gilid para mapaghiwalay natin yung left and right crankcase. Yan. Okay, ganun lang mga bro. Napakadali lang. Actually mga bro, itong motor na ito, hindi naman talaga to sira. Gusto lang ipa-refresh na may-ari. Tapos, ang concern niya lang dito is, hirap daw siya i-cambio. So, napansin ko na kanina, yung castle nut doon sa may clutch, maluwag lang. Kaya mahirap siya i-cambio. Pero sa loob, maganda ito mga bro. Walang problema sa primera hanggang quinta. Wala siyang problema. Hindi rin ito mga bro maingay. Pero napansin natin, yung cam gear may tama na po. So, papalitan na natin yan. Pati yung clutch lining, papalitan na natin. Pero ito mga bro, all goods din ang makinang ito. Pinarefresh na lang yung may-ari mga bro. Ano? Pina-fresh lang nung may-ari. So, dito mga bro, kunting pukpok lang para mapaghiwalay natin. Pero meron tamang gamit yan mga bro. Yung paghiwalay nitong yung shell, meron tamang tools po dyan. Kaso wala po tayo. Kaya tamang pukpok na lang. Ingatan nyo na lang mga bro sa pagpupukpok. Yung mga tamang pukpukan. Kasi meron naman yung nakaabang na pwedeng pukpukan. Baka naman mabasag. Yun, lagdag ang mga loob. Allah. Ayan. So, natanggal na natin mga bro yung magkabilang side. So, ganun lang mga bro kadali yung pag-overhaul ng makina. Yung ating shifting fork, yung mga washer, yung shifting drum. Ayan. Yung ating mga gear, transmission gear, hiwa-hiwalay na. So, siguro mga bro, sa bidyong ito ay disassemble lang tayo. Kasi kung bubuin pa natin to ay masyadong mahaba na naman yung video. Alam ko naman sa inyo mga bro na marami na naman sa inyo yung nagagalit. Kapag sobrang haba ng video natin, marami nagre-reklamo kasi ang haba doon ng video natin. Yung sigunyal natin mga bro ay all goods no all goods pa. Tanggalin natin. Pati yung mga bearing. Ang ganda pa ng mga bearing. Oh. Alugin natin. All goods talaga mga bro. Walang tama. So, tamang linis lang tayo mga bro ng lilinisan lang natin yung buong transmission tsaka yung buong makina tsaka lahat ng mga oil passage. Tatanggalin po natin yung mga oil passage mga bro.
linisan natin para sa mas magandang daloy ng langis. Napakahalaga niyan mga bro kapag nag-overhaul kayo, linisan nyo lahat ng posibleng daanan ng langis or lahat ng dinadaanan ng langis. Kasi kapag maganda ang oil passage, mas maganda ang flow ng oil, mas masusuplayan niya yung mga parts na nangangailangan ng oil. Okay, ganun mga bro. Yung bearing sumama na oh. So abangan nyo na lang mga bro yung sunod na video natin nito So sa ngayon siguro hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa nanood. At kung meron pa kayong gustong itanong mga bro, huwag nyo pong kalimutan mag-comment para sagutin natin yung mga tanong. So hanggang dito lang mga bro. Magandang araw sa inyong lahat. At ride safe po palagi.